ka-GGs! Good day everybody! How are you today? For today's video, i-share ko naman po sa inyo, ito pa po yung panahon talaga. Ito po yung time na umuwi ako from aking province, Surigao del Sur po, to Manila. Ayan po, i-share ko muna sa inyo yung ating nadaanan na kapaligiran habang ako po ay papunta ng Butuan Airport. Ano pa hinihintay natin mga ka-Jesus? Tara na, let's get it on! Yan po, naandyan na po tayo sa Butuan Airport. Tayo po ay pasakay na ng jeep. Charot lang po, joke lang. Ayan po, habang bago umakyat, tayo muna ay nag-film. Diba? Ang mahal ng ating joke lang. So, ayan, paakyat na po tayo. Ayan. Thank you for watching mga ka-GGs. Enjoy watching po. At yun na nga po, nakaakit na tayo ng aeroplano na ating sasakyan at itong Maynila na andyan po tayo sa Butuan Airport. So, ayan, hinahanap ko po yung aking upuan. Tayo po ay nag-book ng online para po walang maraming kuskus balungos. Kuskus balungos means, ano ba ibig sabihin nun? Walang hassle. Ayun. Diyan lang po. Ay, di po kayo na. Pwede doon. Di po kayo na. At yun nga, nakaupo na tayo. Meron na tayong pwesto at ready to fly. Fly na sa Alapaap. Sakay sa aeroplano. So, i-share ko naman sa inyo. Ito yung time na umuwi tayo nga sa ating province. Pabalik na tayo ng Maynila. So, habang naghihintay dyan, lakas ng aircon. Siyempre, ang lola nyo, hindi naman sanay sa aircon dahil sanay tayo sa centralized na aircon sa labas. Joke lang po. So, ayan, kasalukuyan yung iba po yung na-assist ng ating mga stewardess. Ayan. Tayo naman ay nag-film habang sila ay busy. Ang dami ko pong lugar na napuntahan dyan. Nasa probinsya, kwento ko po sa inyo. Nung nasa probinsya po ako, ang dami ko pong place na napuntahan. Inisa-isa ko po ang aking mga kamag-anakan sa Agusan del Norte, yung aking sis Agnes, shout out. So yung sa kanya ako nag-stay ng
about 3 weeks. Ayan, sa Kabadbaran, Agusan del Norte. And lumipat naman ako sa aking kamag-anak, sa aking pamangkin na lalaki na si Nonito Arconada. Shout out. Nag-stay naman ako sa kanila ng a month din. So, sinulit na natin, nagpabigat tayo sa kanila. Hindi naman, nagsishare naman. Every time naman kasi na ako pumupunta sa ibang lugar, talaga namang nagsishare po tayo kahit konti lang. Ganun lang talaga. So, ayan, ang dami ko pong nakuhang experience dyan. And pagkatapos po natin ng Agusan del Norte, nagpunta naman po tayo ng Agusan del Sur. And pagpunta po natin sa Agusan del Sur, dumiretso na po tayo pabalik sa Surigao del Sur. Bala ko pa sanang pumunta sa Gamot, Surigao del Sur, in kaso kinapos ako ng panahon. So napunta tayo sa isang isla. Shout out, ang pinaka gusto kong isla, nagulat po talaga ako. Ayan, maglalagay tayo ng lotion kasi po talagang sobrang lamig. Hindi tayo sanay sa aircon. So ayan, nangunot na ang kamot ni lola nyo. Nangunot means kumulubot lalo. Kasi syempre, damata na tayo. So ayan po, tuloy ko po yung aking kwento. Napunta po ako sa isang siguro po mga 1 week before, napunta po ako sa isang isla sa Suwa Island, Surigao del Sur. First time po ako nakarating doon at first time ko pong na-experience na ang isla pala ay pwedeng tirahan. Hindi ko po alam yun. So doon ko po napagtanto na talagang hindi po papasok yung tubig dagat doon sa isla. Kasi po, yung napuntahan namin sa Batangas, kasi pag sinabing isla, ano lang po siya, rent. Nagre-rent po kami, tapos cottages lang po. Wala pong, may tumira man po yung mga caretaker. Hindi po isang community. Yung Suwa po na napuntahan ko is almost 700 families yung stay doon. So, nakapag-church po tayo sa Christian church at may na-experience po tayo doon. Ang dami ko pong napuntahang place. May upo na kasi, kaya kinuha ko niya ang aking camera. So, ayan, umaalis na po yan. Gumugulong-gulong na ang gulong ng aeroplano paakyat. Ayan, ang lola niya. Ang lamig, giniginaw po talaga ako dyan. Kasi syempre, pag may edad na, giniginaw po talaga. Shout out sa mga may edad dyan. So, ayan po, tuloy ko yung aking kwento. Napunta po ako sa Suwa Island. And lumilipad na po yan. Malapit na po kami sa Maynila. Napunta po ako sa Suwa Island. Ang ganda po. Nag-stay po ako doon ng 2 nights kasama ang aking pinsan at ang aking naging kaibigan. Kaibigan niya na naging kaibigan ko din. Shout out sa Luchi, Martisyun, and Tata. Shout out sa inyong dalawa. Ayan, may namit po tayo dyan na isang kaibigan, isang pastor po. So, ayan. Usap-usap, kilala-kilala. Ganun po talaga. Nabitin po ako. Nakapag-book po ako dahil po 4 months na ako mahigit. Nalungkot po ako. Ganun po pala talaga. Pag nag-stay ka po sa province muna, province talaga. Province. Tapos, parang doon ka tumanda dito ka tumanda sa Maynila, parang nakakalungkot po pag ikaw lang mag-isa. Ako lang po mag-isa sa place po sa lupa ng kuya ko kasi ano po yun hiwalay kami ng mama ko. Yung mama ko naman palagi dun sa bunso namin kapatid, bunso niyang anak. So naiiwan po ako sa Kubo. So ayan na po, nasa Maynila na tayo. Kaya nakapag-book po ako, nabitin po ako sa Suwa. Gusto ko pong bumalik, kaya lang ipon-ipon po natin ng budget. Ayan, kasalukuyan naglalakbay na po tayo. Siguro po matagal na naghihintay sa akin yung sasalubong sa akin. May ganon. Wala po yung sasalubong sa akin. Solo flight lang po talaga ako. Sarili ko lang po talaga kasama ko. Diba, enjoy life po. Ini-enjoy ko lang po talaga ang buhay ko. Ini-enjoy ko po ang edad ko ito dahil po dumating na po ako sa point na tapos na po yung aking mga anak at sarili ko naman po ang aking naasikasuhin ng buhay ko. And almost 15 years na rin po naniwan tayo ng aking hiniwan ako ng aking hobby. So, enjoy ko lang po ang aking buhay. Enjoy lang. And ayan,
naglalakbay po tayo yan papunta sa labas. At nakakatuwa po dahil what time ba ako dumating yan? 11, mga 2 p.m. na po yan. First time ko din pong naranasan na sumakay ng bus na papitex. Ayun. Kasi po, pang ilang bakasyon ko na ba ito? Maybe 6 times. Sinusundo po kasi ako ng anak ko. Dala po yung kotse nila. So, ngayon po hindi ako nagpasundo. Hindi ako nagpaalam na uuwi na ako. Solo ko po talaga. So, naghanap po ako ng bus. Ayun po, palabas na tayo. Ang dami kong nakasabay. Siyempre, isang aeroplano yun eh. Ang dami pong pasahero. So, ayan. Yung first time ko po talagang papunta at pabalik, naligaw po ako dyan sa airport na yan. Kasi po, ang lawak. Bumubuntot lang ako sa kanila. Pero ang totoo po, litong-lito talaga ako. Oy, nireveal ko na. Yung first time lang naman po na nag-stay po ako ng almost 40 years dito sa Maynila. And then, nagbakasyon po ako sa province namin. Nangangapa po ako papunta sa amin. Hindi ko po alam yung airport na yan. So, sunod-sunod lang. At minsan, kinakausap ko po yung aking mga kasamahan dyan. Yung aking mga kakuko, kapasahero. Ayan. Nakikipag-usap po tayo. Siyempre, huwag mahiyang magtanong. So, ito na po tayo sa labas. Kuya, saan po isang kaya ng baklaran? May dadating dito? Ayan, may dadating dito. Kuya, meron din pang EDSA? Saan din? Okay, thank you. O, diba? Kulit ko? Huwag kang mahiyang magtanong. Pag tanong ka, hindi naman ibig sabihin yun, instant GA ka na. Tanungin mo para alam mo. Ganun lang yun. O, diba? 5 months din tayo sa probinsya. So, na-miss natin ang Manila. So, eto na. Manila. Here I am. Kala mo lang, ano. Thank you for watching. See you on my next vlog. Love you all. Bye.